Labanan sa tanghalian, noontime show, Eat Bulaga at It's Showtime. Malakas pa din ba? Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw ng Webes, October 3. Pero bago natin umpisahan yan mga kaparokya, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa maulang araw sa inyo mga kaparokya, mag-ingat po tayo dahil malamang ay madulas po ang daan. So umpisa natin ang ating kwentuhan sa Views Online ng dalawang late afternoon show na Family Feud at Will to Win. So yun nga mga kaparokya, last Tuesday ay talagang mataas ang nakuwang views ng show ni Ding Dong Dante sapagkat umabot ang kanyang main YouTube channel ng 16,000 viewers. Bagay na ngayon lang nangyari since I started doing Views Online with Will to Win. Anyway mga kaparokya, ito po ay kuha kahapong episode October 2, araw po ng Miyerkules. As of 5:50 PM para sa kanilang Facebook Live, ang Family Feud ay may 2,700 viewers at ang Will to Win naman ay may 1,600 viewers. Para naman po sa main YouTube channel ng dalawang pre-primetime show ang Family Feud hosted by Kapuso Ultimate Heartthrob Ding Dong Dantes ay may 12,000 viewers at ang Will to Win naman ni Willie Revilla ay may 6,500 viewers. So bali ang total views ng GMA pre-primetime show ay 14,700 at ang TV5 late afternoon show ay 8,100 total combined viewers. So hindi po umabot ng 15,000 average views ang Family Feud, ganun din ang Will to Win na 8,100 lang ang inabot sa 11,000 average views nito. Talagang bumaba ang views ng Will to Win sa kanilang social media account last time dahil yun nga, hindi man lang umabot kahit 10,000 ang kanilang viewers. So mapunta naman po tayo sa highest views online kahapon ng dalawang noontime show. Sa oras na 1:31 PM sa segment na Kalokalike kung saan ang nagwagi ay ang Kalokalike ni Asher. Sila ay may highest views na 74,000. Ang Eat Bulaga naman sa oras na 1:51 PM sa segment na Gimme 5 kung saan ang naglaro sa jackpot ay ang tropang beauty queen na humula ng tubi-tubi na meaning ay tutubi ay 88,000 viewers. So dito mga kaparokya, muli na namang hindi naabot ng It's Showtime ang 100,000 average daily views nito. And they have 3 consecutive days for unreaching the target numbers of views on the part of It's Showtime. While Eat Bulaga got their average views na 80,000. So in 3 days mga kaparokya, nakuha nila ang average views na 80,000. Isa sa tinitingnan nating dahilan ay wala si Vice Ganda at recorded po ang It's Showtime dahilan kung bakit bumaba po ang views ng It's Showtime. Anyways, punta naman po tayo sa prizes na naipamigay ng dalawang noontime show kahapon. So last 2 days ay nakapagbahagi na po sila ng total na 247 itong Lunes at 295,000 naman po nitong Martes. Ngayon naman po ay ibabahagi ko sa inyo ang prizes nila for Wednesday episode. So makikita natin dito mga kaparokya, ang Eat Bulaga ay may total na 208,000 pesos. At ang It's Showtime naman po ay may 55,000 pesos with combined prizes mga kaparokya na 263,000. So again, 247,000 itong Monday, 295,000 itong Martes or Tuesday, plus 263,000 itong kahapon nga, Miyerkules. Ay sila po ay may total na naipamahagi na 805,000 pesos. So ang Eat Bulaga po in 3 days time mga kaparokya ay nakapamahagi na ng total na 625,000 habang ang It's Showtime naman po ay 180,000 pesos. So dito mga kaparokya, makikita natin sa prizes list ng Eat Bulaga ang 40,000 sa Pera Fee, 13,000 sa CDO Burger Baon Challenge, 90,000 sa Sugod Bahay. So meaning ang 70,000 ang naipamigay sa winner ng Sugod Bahay, 45,000 sa Gimme 5 at 20,000 naman po sa Bawal Judgmental Kaba kung saan ang celebrity guest ay si Kay Brozas na ni-reveal na dati siyang Eat Bulaga host back in 2000.
So yun nga mga parokya, pan-checking sa official Facebook account ng Lionhear TV. May write-ups ulit ito patungkol sa dalawang noontime show. At sabi niya sa caption nito, kung malakas pa daw ba ang labanan sa tanghali? Well, for me, obviously yes para sa akin. May konting share lang po ako sa inyo mga kaparokya. Ang noontime show po ay siyang pundasyon ng isang TV network. Kaya kung may maganda kang programa sa pananghalian, tiyak, mas malakas ang isang TV network. Bakit mas pinili ni MVP ang Tito Vic and Joey as noontime show ng kanyang TV network than Vice Ganda? Dahil alam ni MVP na malakas ang hatak ng legendary trio not only on the viewers but also on the advertisers and sponsors. Though Vice Ganda is Vice Ganda, It's Showtime is It's Showtime, pero MVP or Manny V. Pangilinan is a businessman. So alam nito na may magandang kinabukasan ang TV network nito kung ang legendary trio ang noontime show na makakasama niya. Katulad ng nangyari ngayon mga kaparokya, sabi ko nga kahit pa magkaroon ng sariling franchise, ang ABS-CBN ay pwede na pong makipagsabayan kung sakali ang TV5. Kumbaga nasa magandang kamay ang TV5 kapag nasa kanila ang legendary trio or yung iconic trio na Tito Vic and Joey. And why GMA chose It's Showtime as their noontime show rather than making their own? Kasi alam nila nakakainin sila ng dalawang noontime show na well-established na. Business matters again, kaya mas pinili nila ang It's Showtime. Mas prefer ng mga solid Eat Bulaga na huwag manood sa GMA at alam ng Kapuso Management yan mga kaparokya. So yung sinasabi nito ni Lionhear TV, para sa akin hindi hihina ang viewers ng dalawang noontime show. When it comes to ratings naman, consistent ang Eat Bulaga. After na ma-establish ang Eat Bulaga sa TV5 ay consistent sila sa ratings na 3.5% pataas to 4% pataas. So kahit hindi pa nag-move ang It's Showtime sa GMA, ayan na talaga ang ratings ng noontime show ng iconic trio. Malakas ba? Yes. Even sa online, malakas din po mga kaparokya. Lalo na sa kanilang main YouTube channel. At makikita natin mga kaparokya na malakas din ang hatak ng TVJ sa main YouTube channel ng TV5 na TV5 Philippines. Unlike po sa GMA Network, ay hindi po natin masasabing malakas po ang hatak ng It's Showtime sa GMA online viewership. Unless sa pagdating po ng late hour ng Eat Bulaga, mga 2 p.m. dahil po sa susunod na programa nitong Abot Kamay na Pangarap, dahilan kung bakit tumataas po ang views ng GMA. So yun nga mga parokya, ang It's Showtime mataas ang numbers kesa sa Eat Bulaga pagdating sa ratings. Pero ang laki talaga ng nabawa sa ratings nito. Umabot noon ng more than 8% to 9%. At ngayon naman po ay 6% na lamang. So baka iniisip ni Lionhear TV porkit mababa ang numbers ng Eat Bulaga ay mahina na ang noontime program. Dapat sabihin niya consistent ang Eat Bulaga ever since while It's Showtime drops. Yun ang para sa akin yung totoo. So kayo mga parokya, anong masasabi ninyo regarding dito? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.6 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:42 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na throwbacks. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito makikita po natin mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang live viewers na 5,300. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 4,500 live viewers. So again, as of 12:42 PM ang It's Showtime po ay may 5,300 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,500 live viewers. Mapunta naman po tayo mga parokya sa TV Network YouTube channel at unahin po natin ang Eat Bulaga under TV5 Philippines
na may kasalukuyang subscribers na 2.04 million. At para naman po sa It's Showtime, under po to sa GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 36.6 million. So hanapin po muna natin mga kaparokya ang live ng GMA Network. O yan po mga kaparokya, hanapin lang po muna natin. Konting tiis lang po mga kaparokya dahil hanapin po muna natin ang live. Ito po. So as of 12:43 PM or 12:44 PM ang It's Showtime po under GMA Network, sila po ay may 13,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 32,000 live viewers. So again, as of 12:44 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 13,000 viewers. At ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 32,000 live viewers. Mapunta naman po tayo mga kaparokya sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.39 million subscribers, at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.12 million. So as of 12:44 PM mga kaparokya ang It's Showtime po, sila ay may 60,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 68,000 live viewers. So again, as of 12:45 PM ang It's Showtime po, sila ay may 60,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 69,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, mga kaparokya, bago natin ibigay ang total viewers ng dalawang noontime show, ay humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko, at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total ng It's Showtime po ay 79,000 viewers. 5,000 mula sa kanilang Facebook Live, 14,000 sa TV Network YouTube channel, at 60,000 naman po para sa kanilang main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay may total na 105,000 viewers. 4,000 po para sa kanilang Facebook Live, 32,000 sa TV Network YouTube channel, at 69,000 naman po para sa kanilang main YouTube channel. So again, ang It's Showtime po ay may 79 total live viewers or 79,000 total viewers. At ang Eat Bulaga naman po ay may 105,000 total viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:47 PM, at mamaya magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng online viewership around 1:30 to 1:40 PM. So magpapaalam po muna pansamantala. Mag-ingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.